Nanlilisik ang mga mata, matutulis ang mga pangil, pumapakawala rin ang may hinang halinghing. Ang sabi ni Lolo Simon, babae yung aswang. Pero bakit parang matandang lalaki yung karap ko ngayon? Manong mawalang galang na po ah. Parang hindi yata ikaw yung pinunta ko dito eh. Babaeng aswang ang pakay ko sa lugar. Hindi ikaw. Sige po, diyan ka na nga. Wika ni Moymoy sabay talikod. Kaso nga lang sinunggaban siya ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos itong tumilapon. Tumama ang likod sa puno. Hindi napigilang dumaing. Aba ayos ka rin ah. O sige, total magkarap na tayo. Maglaban na tayong dalawa. Muling umatake ang aswang. Hindi ito inatrasa ng binata. Sinabayan ang bawat galaw. Binilisan ang pagpapakawala ng suntok. Hindi tumagalang nilalang. Bumulagta habang sapo ang dugo ang bibig. Nangisay at nahirapan sa pagtayo. Kung hinayaan mo kong umalis, kumpleto sana yung ngipin mo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami palang natanggal ah. Imbis kasi na umilag, hinaharang mo pa yung bibig mo. Anong laban ng ngipin mo sa kamao ko? Yan, natanggal tuloy. Ano, lalaban ka pa? Susuntukin sana ni Moymoy ang nilalang nang bigla itong mawala ng hininga. Humandusay na lamang sa lupa. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil merong naitumbang aswang. Makalipas ang ilang sandali, iniwanan niya ito at nagpatuloy sa paghahanap ng lugar para hanapin ang babaeng aswang na siya naman talagang pakay. Bumalik sa kabayan si Moymoy. Nagbabaka sakaling may taong makakasalamuha. Malalim na ang gabi. Hindi pa natagpuan ang hinahanap at wala ring matutuluyan. Masyadong malayo kung uuwi pa ng bahay. Dumiretso sa kubo na may nakasinding ilaw. Napansin kagad ng may-ari ang presensya niya. Kamuntikan pang mataga ng itak. Ay pasensya ka na bata, akala ko kasi aswang eh. Dito sa lugar namin, lilipas lang ang ilang araw. May magpaparamdam na naman. Malapit kasi rito yung tahanan ng mag-amang aswang. Eh kapag makarinig lang na pinag-uusapan sila, mananakot. Ay nako, tawagin mo pala ako Mang Amer. Ikaw ba, anong pangalan mo? Moymoy po ang pangalan ko, Manong, pero matanong ko lang. Malapit lang dito sa tahanan yung mag-amang aswang? Kung ganun, baka matulungan niyo ako. May hinahanap kasi kong halimaw eh. Ito talaga yung pakay ko sa lugar. May nakalaban akong aswang kanina pero lalaki naman yun eh. Napatitig sa kanya ang matanda. Napaisip sa sinabing aswang. Ilang sandali pa, nagsalita ito tungkol sa nalalaman. Matanong nga muna kita, sino ka ba talaga? At bakit parang hindi ka natatakot sa mga aswang? Sa pananalita mo, parang isa kang subok na manunugis. Nagdadalawang isip si Moymoy na magsabi ng katotohanan. Hindi siya ang tipo ng tao na nagbibigay ng impormasyon, lalo na kung buhay ang pag-uusapan. Pero nang makitang mag-isa lamang ang matanda sa tahanan, walang naramdamang masamang enerhiya, dito na siya nagpaliwanag. Sabihin na lang po natin na ilang beses ko nang nasubukang tumugis ng aswang. Manong, nakikiusap ako. Sabihin niyo po sa akin, sino yung sinasabi niyong mag-amang aswang? Gusto ko na po kasing matapos yung sadya ko dito para makauwi na. Sige, isa ka manunugis ka mo. Sabi mo yan ha. Baka mamaya, kapag sinabi ko sa halip na mapatay mo, ikaw tong mapatay, madamay pa ako. Cargo di konsensya pa kita kapag nangyari yon. Hindi po ako mamamatay. Hindi ko po pangarap yun, no? Sa lugar na ito, meron talagang pamilya ng aswang na nakatira. Unti-unting namatay ang iba at ang mag-ama na lamang ngayon ang nabubuhay. Ang amang matanda at ang 2 anak, masyadong mapangahas ang tatay. Makarinig lang ng kahit isang salita laban sa kanila, susugurin ang bahay mo pagsapit ng gabi. Yung anak naman, masyadong maganda parang Diyosa.
Minsan nang nalinlang sa gandang